Mayo 24, 1,978, 750. Bundok Everest, 28,000 talampakan sa taas ng dagat. Hindi siya makagalaw, nakatiklop ang kanyang mga binti, naninigas ang kanyang mga kamay, at nakadilat ng malaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa kawalan. At ang tanging kaya niyang ibulong ng paulit-ulit ay, "Huwag mo akong iiwan, isa akong Amerikana, bakit mo ito ginagawa sa akin?" Nandoon lang ang mga umaakyat. Nakikita niya sila, naririnig niya sila, tinitingnan siya, tinitingnan ng isa't isa, at pagkatapos ay lumalakad palayo, pinapanood niya silang umalis. Ilang araw bago ang nakakasakit na sandaling ito, isang salita ang nagtakda ng kanyang kapalaran. Alam na ng umaakyat na ito na siya ay patay na. Maligayang pagdating sa sukdulang hangganan, sina Francis Arsentive at ang asawang si Sergey ay nagpasya ilang buwan bago sumabak sa Everest noong 1978. Aakyat sila ng bundok ng walang dagdag na oxygen, magkasama bilang tunay na magkapantay. Si Francis ang unang Amerikanang babae na aayat sa tuktok ng Everest ng walang oxygen at si Sergey ang gagabay sa kanya. Yon ang kanilang pangarap. Sa papel, matibay ang planong ito. Si Sergey Arsenchev, ang asawa, ay isa sa pinakamahusay na Soviet na umaakyat ng bundok noong ika-20 siglo, bago siya naging isang umaakyat ng bundok. Isa siyang electrical engineer na nagdisenyo ng satellite stabilization systems para sa Russian intelligence. Literal na rocket scientist na naging mountaineer. Ang kanyang nagawa ay sapat ng magsalita para sa kanya. Isa siya sa ilang umaakyat ng bundok na may titulong Snow Leopard, parangal sa mga nakaakyat sa 5 Soviet bundok na higit 25,000 talampakan. Naakyat niya ang hilagang bahagi ng Annapurna gamit ang alpine style ng walang oxygen noong 1971. Naakyat niya ang Everest noong 1900 at 70 ng walang oxygen sa joint climb ng United States, China at Russia para sa kapayapaan. Kaya hindi ito malaking hiling sa kanya. May kakayahan si Frances. Isa siya sa kakaunting babae noon na matagumpay na nakaakyat sa Mount Denali, pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika. Siya ang unang Amerikanang babae na nagski pababa ng Elbrus, ngunit may dapat tandaan. Nakaakyat siya ng 24,600 talampakan sa Pamir noong Soviet era, ngunit hindi pa siya nakarating sa bundok na may 26,000 talampakan. Ang Everest ang una niyang pagtatangkang umakyat sa lampas 26,000 talampakan, may higit 2,000 talampakang agwat. Hindi lang yan agwat, kundi isang ganap na magkaibang physiological na mundo. Pero nagtiwala sila sa plano at noong tagsibol ng 1,978 dumating sina Francis at Sergey sa base camp ng Everest na iisa lang ang nasa isip ang gumawa ng kasaysayan. Diretso lang ang ruta ng kanilang pag-akyat. Bala nilang akyatin ang Everest mula Hilaga sa Northeast Ridge kasama ang 5 miyembrong Russian Expedition Team. Katulad ng ibang umaakyat noon, naglaan din sila ng oras sa paghahanda. Dahil hindi ka pwedeng basta na lang pumunta sa paanan ng Everest at umakyat diretso sa tuktok, titigil ang katawan mo at mamamatay ka. Kaya, ang mga umaakyat ay ginugugol ang ilang linggo sa unti-unting pag-akyat at pagbaba ng bundok para masanay ang katawan sa manipis na hangin. Ang prosesong ito na tinatawag na aklimatisasyon ay ang unti-unting pag-akyat sa bundok at pagpapahinga sa ilang kampo habang nasasanay ang katawan sa mas kaunting oxygen. Mabagal ito, sinasadya, at ito lang ang tanging paraan para mabuhay doon sa taas. Noong Mayo 19 sina Francis at Sergey ay dumating sa Kampo 6 na nasa taas na 26,000 talampakan. Nasa death zone na ang mga umaakyat kung saan kulang ang oxygen para mabuhay ng matagal. Unti-unti nang namamatay ang katawan mo. Bawat oras na ginugol mo rito ay nangangahulugan na unti-unting nabubulok ang iyong mga kalamnan, nahihirapan ang iyong mga organo at dahan-dahang nagugutom ang iyong utak. Pero ayon lahat sa plano, mula sa kampo, 6 gagawin nila ang huling pagsubok papunta sa tuktok. Ang una nilang pantatangkang marating ang tuktok ay nangyari kinabukasan Mayo 20 at dito nagsimulang magkaproblema ang lahat. Ang plano ay umalis mula sa Kampo 6 ng alauna ng madaling araw sa gitna ng dilim gamit ang mga headlamp para magbigay liwanag sa daraanan. Ang pagsisimula sa kalagitnaan ng gabi ay nangangahulugan na mararating mo ang tuktok bandang tanghali kung kailan pinakamainit at magkakaroon ka ng sapat na liwanag ng araw para makababa ng ligtas. Ang timing ay mahalaga sa Everest, pero nang magising sina Francis at Sergey ng alauna ng madaling araw, para magsimulang umakyat, patay na ang baterya ng kanilang headlamp. Pinatay ito ng matinding lamig sa taas na 26,900 talampakan.
Dahil walang headlamp, hindi nila kayang ligtas mag-navigate sa technical na bahagi ng Everest sa dilim, kaya naghintay sila ng sikat ng araw bandang 6:30 ng umaga. Na magsimula silang umakyat, nawala na sila ng 5.5 oras at mas mabagal kaysa sa plano, wala pa silang dagdag na oxygen. Pagdating nila sa technical na bahagi ng bato na tinatawag na first step sa taas na 27,700 kalampakan, napagtanto nilang mali ang kalkulasyon. Huli na para magpatuloy. Kung magpapatuloy sila, bababa na sila sa dilim. Kaya nagdesisyon silang bumalik, kaya bumaba sila pabalik sa Kampo 6. 2 gabing nasa death zone sila ngayon. Pagdating ni Sergey sa mga tolda, lumapit siya sa tolda ng isa pang umaakyat at kasamahan sa base camp na si Anatoly Moshnikov at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Nakinig si Anatoly. Pagkatapos, may ginawa siya na nagpakitang nag-aalala siya. Binigyan niya si Sergey ng ekstrang baterya at inalok na sumama sa susunod nilang pangsubok, pero tumanggi si Sergey at nagsabing ayos lang sila. Susubukan nilang muli bukas at noong Mayo 21, sinubukan nilang muli. Ngayon, ramdam na ng kanilang katawan ang hirap umakyat sa Everest na walang dagdag na oxygen. Umabot lang sila ng 300 talampakan mula Kampo 6 bago napilit ang tumigil. Mabigat ang binti at hirap silang huminga kahit nagpapahinga. Ang naipong epekto ng 2 gabi sa taas na higit 26,000 talampakan ay bumabalik na sa kanila. Kaya bumalik sila muli sa kampo, 6 isa na namang nabigong pagtatangka. Ikatlong gabi na nila sa death zone. Samantala, nung araw ding yon, matagumpay na narating ni Anatoly, ang kanyang kaibigan, ang tuktok ng Everest bandang 6:00 ng gabi. Noong Mayo 21, nakabalik na siya sa Camp 6 mula sa tuktok. Binati siya ni Sergey sa kanyang tagumpay at nagreklamo tungkol sa kanilang nabigong pagtatangka. Tiningnan ni Anatoly si Sergey. Alam niyang nalampasan na nito ang Everest at kayang mabuhay sa taas na yon. Pero alam din niyang masama sa katawan ng tao ang 3 gabi sa death zone. Kakaakyat lang niya sa tuktok nung araw na yon, kaya alam niya kung anong kondisyon ang kailangan para mabuhay doon. At dahil hindi na maganda kondisyon ni na Francis at Sergey, sinabi niya kay Sergey, bumaba na tayo, wag mo nang subukan ulit, sobrang tagal nyo na rito sa taas, nasisira na katawan nyo. Habang tumatagal ka, lalo kang humihina, hindi lumalakas. Sabi ni Sergey, hindi, muli. Nagpasalamat siya kay Anatoly sa pag-aalala pero sinabi niyang ayos lang sila. Magpapahinga pa sila ng 1 araw, hayaan munang makabawi ang kanilang mga katawan at pagkatapos ay susubukan nilang muli sa huling pagkakataon. Bago mo isipin na ito ay kawalang ingat o kayabangan, unawain mo muna kung ano ang iniisip ni Sergey. Nagawa niya ang mga bagay sa bundok na di kaya ng karamihan. Magaling din ang kanyang asawa. Halos naabot na nilang tuktok, ngunit kinailangang bumalik dahil sa oras. Mas mahalaga pa, inilaan na nilang lahat ng meron sila para sa sandaling ito, pisikal man o pinansyal. Muling mirehistro nila ang bahay para pondohan ng ekspedisyon at ginamit ang mga linggo sa pag-akyat at pagbaba ng bundok, iniaangkop ang katawan sa lamig at manipis na hangin. Si Francis ay malapit na matupad ang pangarap na maging unang Amerikanang babae sa tuktok ng Everest na walang dagdag na oxygen. Bakit siya susuko ngayon? Tinatawag ito ng mga psikologo na sunk cost fallacy. Habang mas marami kang na-invest sa isang bagay, mas mahirap na itong talikuran kahit na sinasabi ng otak mo na mas matalino ang umatras. Masyado na tayong malayo para sumuko ngayon. Masyado na tayong maraming isinakripisyo. Hindi ito katangahan, likas lang ito sa tao. Bumaba si Anatoly habang sina Francis at Sergey ay nanatili hanggang 2:00 na madaling araw, 8 oras ang lumipas. Noong Mayo 22, umalis sila sa Kampo 6 para sa kanilang ikatlo at huling pagtatangka. Sa pagkakataong ito, hindi na sila aatras anuman ang mangyari, ngunit nagkaproblema agad sila. Sobrang bagal ng lakad nila kaya delikado na. 4 na gabi na silang nasa death zone at ramdam na nila ang epekto nito. Bawat hakbang ay parang naglalakad sa semento, ang mga binti nila ay naglalagablab sa matinding pagod na hindi nawawala kahit gaano pa sila magpahinga. Sa base camp, si Anatoly Shabarov, leader ng ibang ekspedisyon, ay minomonitor ang mga climbing teams gamit ang 60X teleskopyo 10:00 ng umaga. Mga 8 oras matapos magsimulang umakyat sina Francis at Sergey, nakita sila ni Shabanov sa unang hakbang, mga 27,700 talampakan ng taas. Kahit mula 10,000 talampakan gamit ang teleskopyo, kita niya kung gaano kabagal silang gumalaw, pagsapit ng 2:00 ng hapon.
4 na oras matapos silang makita, umabot lang sila sa ikalawang hakbang sa 28,250 talampakan. Nakababa sila ng 750 talampakan sa loob ng 4 na oras, mas mababa pa sa 200 talampakan bawat oras sa bilis na yon, halos hindi na sila gumagalaw. Problema ito dahil critical ang alas 2 ng hapon. Sa Everest, lumulubog ang araw mga alas 6 ng gabi. Kung wala ka pa sa tuktok o malapit dito, pagsapit ng 2 PM, bababa ka sa dilim at bababa ka sa dilim. Sa taas na 28,000 talampakan pagod ka na para ka ng hinatulan ng kamatayan. Pero sina Francis at Sergey ay 800 talampakan pa ang layo mula tuktok. Kailangan pa nila ng 4 na oras para marating ito sa bilis nila ngayon. Kailangan nilang magpasya, bumalik at mabuhay o ipagpatuloy ang pag-akyat patungo sa pangarap na bumalot sa kanila. Alam nilang bawat minutong lumilipas matapos ang alas 2 ng hapon, nangangahulugang mas kaunting liwanag ng araw, mas maliit na puwang magkamali at mas mababang tsansang makabalik ng buhay. Nagpatuloy sila sa pag-akyat bandang 5:45 ng hapon. Si Rustam Radgapov, na una nang nakaabot sa tuktok mula sa ekspedisyon, ay pababa na makasalubong niya sina Francis at Sergey sa banayad na dalisdis, mga 300 talampakan mula sa tuktok. Pagod na pagod si Rustam, umakyat mula pa madaling araw at naislan niya makarating sa ligtas na lugar bago siya tuluyang mapagod. Pero nang makita niya sina Francis at Sergey, huminto siya. Sa ulat niya, si Francis ay gumagalaw ng sobrang bagal at hirap. Madalas siyang naupo at nahihirapan sa bawat hakbang. Malinaw kay Rustam na naubos na ang lakas ni Francis sa pagsubok marating ang tuktok. Sa puntong iyon, mababa na ang araw sa abot tanaw, mabilis nang bumababa ang temperatura at hindi pa rin nila nararating ang tuktok. Sa kabila ng kanyang pagod, sa kabila ng matinding kagustuhan niyang bumaba para sa kaligtasan, naramdaman ni Rustam na kailangan niyang gumawa ng aksyon. Kaya tumalikod siya at naglakad ng 150 talampakan paakyat muli sa bundok habang papalubog ang liwanag. Sinubukan niyang kumbinsihin silang bumalik at sinabing huli na. Tingnan niyo ang araw, masyado kayong mabagal. Kailangan niyong bumalik na yon na habang may liwanag pa para makita ang daan pababa. Ngunit umiling si Sergey at sa ikatlong subok nilang marating ang tuktok, sinabi niya ang salitang magtatakda ng kanyang kapalaran. Hindi, wag mo kaming alalahanin, ayos lang kami, sabi niya. Muling tiningnan ni Radgapov si Francis na hihirapan. Hindi siya mukhang ayos, pero wala naman siya magagawa. Hindi niya sila mapipilit at kailangan ding unahin ang sarili niyang kaligtasan. Kaya tumalikod si Radgapov at nagpatuloy sa pagbaba at sina Francis at Sergey ay patuloy na umakyat patungo sa tuktok habang palubog ang araw, bumababa ang temperatura at humahaba ang mga anino. Sa kung paano, nagpatuloy sila sa susunod na 30 minuto. Natagpuan nila ang huling reserba ng determinasyon at desperasyon na nagbigay lakas sa kanila sa huling daang talampakan. At bandang alas 6:15 ng gabi, sa mabilis na pagdilim ng paligid, walang karagdagang oxygen matapos ang 5 araw sa taas na higit 27,000 talampakan sina Francis at Sergey ay narating ang tuktok ng bundok Everest. Nagawa nila ito. Si Frances Arsentev ang unang Amerikanang babae na nakaakyat sa tuktok ng Everest nang walang oxygen. Totoong makasaysayan at malaking tagumpay ito nararapat mailagay sa aklat ng kasaysayan. Pero walang mga litrato ng pagdiriwang, walang sigawan ng tagumpay. 2 pagod na tao ang nakatayo sa tuktok ng mundo sa papalubog na liwanag, alam nilang may problema sila. Ito ang dahilan. Mula sa tuktok na may taas na 29,000 at 29 na talampakan pababa sa kampo, 6 na nasa 26,000. 9 na raang talampakan ay mahigit 2,000 talampakang pababa. Kung maganda ang kondisyon at malakas ang katawan, aabutin ito ng 4 to 5 oras. Pero sina Francis at Sergey ay hindi ganoon ang kalagayan. Mahigit 16 na oras na silang umaakyat, 5 gabi na silang nagpalipas sa death zone at palubog na ang araw. Siguro mga 15 hanggang 20 minuto na lang ng magagamit na dapitapon ang natitira bago tuluyang dumilim. Ibig sabihin, bababa sila mula sa pinakamataas na bundok sa mundo nang hindi bababa sa 4 na oras sa sobrang bilim, nagiyelong lamig at walang oxygen. Alam ni Sergey na para itong paghingi ng kamatayan. Alam niya dapat ito,
Pero naniniwala rin siyang may safety net sila. Ganito kasi, may hindi pa ako nababanggit. Na makita ni Sergey si Rustam at sinabi niyang huwag mag-alala dahil may backup plan siya. Bago ang pagsubok sa tuktok, nagtago sila ni Francis ng emergency cash sa taas na 28,200 at 80 talampakan, mga 700 at 50 talampakan mula sa tuktok. Sa catch na yon, nag-iwan sila ng bote ng oxygen, tent at mga mainit na damit. Kung gabi na silang makarating sa tuktok at di na kaya bumaba pabalik sa kampo anim sa dilim, maaari silang bumaba sa catch, magtayo ng tent, gumamit ng oxygen at maghintay na magdamag sa silungan. Pagkatapos, sa umaga, kapag may liwanag na at sariwang oxygen, bababa sila ng natitirang 1,000 at 400 talampakan papunta sa kampo. 6 na yon, hindi ito perpekto. Ang magpalipas ng gabi sa 28,280 talampakan kahit nasa tent ay magiging napakahirap pero malalampasan naman. Protektado sila ng tent sa hangin, makakatulong ang oxygen sa malinaw na pag-iisip at sa umaga makikita na nila ang daraanan. Hindi alam ni Sergey at di niya malalaman ay ito. Nadaanan na ni Radgapov ang kanilang taguan habang pababa siya. At nang tingnan ni Radgapov ito, nakita niyang nandoon ang bote ng oxygen. Pero ang tent na inaasahan nilang magsisilbing silungan nila sa gabi sa taas na 28,280 talampakan ay wala doon. Sa katunayan, ito ay 3,000 talampakan pa ibaba sa 25,260 talampakan. Hindi talaga ito na ilagay sa taguan, kaya bakit inakala ni Sergey na nandun ito? Na yon, dito tayo kailangan mag-ingat. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ay hindi kumpirmadong salaysay ng saksi, ngunit muling inayos ng mga eksperto sa pag-akyat ng bundok ang mga pangyayari batay sa ebidensya na naglalahad ng malinaw na kwento. Ito ang mga katotohanan. Sinabi ni Sergey kay Radgapov na may tent sila sa CAS, pero nang tingnan ni Radgapov ang CAS, wala namang tent. Dahil walang Sherpa support sina Francis at Sergey, sila lang ang may responsibilidad magdala ng gamit paakyat ng bundok. Wala nang ibang pwedeng maglagay ng tent sa cache, sila lang. Batay sa mga katotohanang iyon, lohikal na konklusyon na hindi lang talaga naitaas ni na Francis at Sergey ang kanilang emergency tent. Pero bakit? May dalawang pangunahing teorya. Ang una ay matinding pagkapagod pagkatapos ng 4 na gabi sa death zone na walang karagdagang oxygen, kinakain na ng katawan nila ang sarili nila at ang pagbubuhat ng dagdag na 10 hanggang 15 libra ng tent pataas hanggang 28,280 talampakan ay maaaring lampas na sa kaya ng humihinang katawan nila. Baka plano talaga nilang iakyat ito sa isa sa mga naunang subok pero hindi na nila kinaya. Ang pangalawang teorya ay mas nakakabahala. Sa matataas na lugar, nagkakamali ang utak ng tao sa mga tiyak at dokumentadong paraan. Isa sa mga paraan ay ang pagkalito sa intensyon at realidad. Maaring totoong naniwala si Sergey na nasa catch ang tent dahil nalito ang kanyang utak na kulang sa oxygen sa plano. Inilipat natin ang tent pataas, ayon sa alaala, inilipat natin ang tent pataas sa 28,000 talampakan. Ang ganitong pagkabigo sa pag-iisip ay hindi kahinaan, kundi biyolohiya. Hindi natin alam kung ano ang totoo at maaring di natin malaman kailanman. Ang alam lang natin ay ito. Si Francis at Sergey ay bumaba ng may kumpiyansa sa safety net na wala naman pala. Nabot nila ang kanilang taguan bandang 28,280 talampakan mga pasado alas 7:30 ng gabi, sa gitna ng lubos na kadiliman. Nakita nila ang bote ng oxygen, nakita nila ang halos walang laman na backpack at kinumpirma nila ang nakita na ni Dragopov, walang tent. May pagpipilian sila, bumaba ng dagdag na 3,000 talampakan sa dilim kung nasa ng tent o maghintay ng araw para may tsansang makaligtas. Bumaba sila ng 3,000 talampakan. Sa ganong kondisyon, parang suicide na yon. Alam nila yon, kaya nanatili sila at nagpalipas ng gabi sa labas sa taas na 28,280 talampakan walang silungan, tanging bote ng oxygen mula sa imbakan at ang suot nilang damit lang ang meron sila. Isipin mong nakatayo ng 10 hanggang 12 oras nakaupo at lantad sa halos 28,000 at 300 talampakan sa lamig na kayang pumatay ng karamihan ng tao sa mas maikling oras pa doon. Unti-unting humihinto ang katawan mo, bumabagal ang tibok ng puso, mababaw ang paghinga at nagsisimula ng magmalfunction ng otak dahil nauubusan ng oxygen at init. Hindi ginawa ang katawan mo para mabuhay sa ganon.
Pero kahit mahirap paniwalaan, nabuhay pa rin sina Francis at Sergey hanggang umaga. Paglabas ng araw noong Mayo 23, sinubukan nilang bumaba at dito na talaga nagsimula ang mga komplikasyon. Sa isang bahagi ng umagang yon, naghiwalay sina Francis at Sergey. Hindi natin alam kung bakit, ang alam lang natin ay noong siyam 35 ng umaga. Noong Mayo 23 umaakyat mula sa isang ekspedisyon ng Uzbekistan na nagtangkang abuti ng tuktok ang nakasalubong kay Sergey pababa mula sa taas na 27,700 talampakan. Ang una niyang sinabi ay, "Nasaan ang asawa ko? Hindi ba siya bumaba?" Sinabi nila sa kanya, hindi nila siya nakita at nang hindi na nagsalita pa, nagpatuloy si Sergey. Bumaba papunta sa kampo, 6 sa taas na 26,900 na raang talampakan. Hindi niya alam kung nasaan o kung buhay pa siya, basta't alam niyang wala siya sa ibaba. Lumipas ang isang oras, alas 10:40 ng umaga. Ang ekspedisyon ng Uzbekistan ay nakarating sa unang hakbang sa tinatayang 27,700 na raang talampakan at doon may nakita silang kakaiba. Nakita nila ang isang babaeng mag-isa sa bato. Bukas ang kanyang jacket at wala siyang suot na climbing harness na sa taas na 27,700 na raang talampakan ay talagang nakakabigla. Si Francis Arsentif iyon at habang lumalapit sila, may nakita silang hindi nila kailanman malilimutan. Bukas ang mata ni Frances, ngunit wala siyang tinititigan o pinapansin. Malaki at dilat ang mga balintataw niya, malalaking itim na bilog na hindi tumutugon sa liwanag. Palatandaan ito ng matinding pinsala sa utak. Nanigas ang mga daliri niya matapos magdamag na nakabilad sa taas na 28,280 talampakan. Nagkristal na ang laman ng kanyang mga kamay at paa. Ayon sa ulat ng Uzbek Expedition, hindi na gumagana ang mga ito. Magalang lang na paraan yon ng pagsabing wasak na ang mga yon. Hindi na siya makalakad, makatayo o magbuhat ng bigat sa mga yon. Nang subukan siyang lagyan ng oxygen mask, hindi niya ito masuot dahil nagyelo at manhid ang kanyang mga kamay, natanggal niya ito. Ganito ang itsura ng high altitude cerebral edema sa mga huling yugto nito matapos ang 30 oras na pagkakalantad sa halos 28,000 talampakan. Namamaga ang utak niya sa bungo dahil sa kulang na oxygen. Sinisira ng pamamaga ang kanyang motor control at kakayahang ikoordinado ang galaw ng kamay, binti at iba pang kilos. Pero hindi pa nito naaapektuhan ang kanyang kamalayan. Alam niya na nakakakita siya ng mga tao, nakakarinig siya ng mga boses, pero hindi niya mapakilos ang kanyang katawan ayon sa gusto niya. Sa lahat ng mahalagang aspeto, patay na siya. Hindi lang alam ng kanyang katawan. Nagradyo ang mga Uzbek sa base camp at kumonsulta sa doktor na ekspedisyon. Binigyan nila siya ng gamot, binigyan din siya ng karagdagang oxygen sa 4 na litro bawat minuto. Minasahe nila ang kanyang mga binti at kamay para maibalik ang sirkulasyon sa nagyelong bahagi pero wala siyang ipinakitang senyales ng pagbuti. Kailangan na nilang magbisisyon. Tandaan, sinusubukan nilang marating ang tuktok. Umakyat sila bago magbukang liwayway at may ilang oras na lang ng lakas para marating ang tuktok at bumaba ng ligtas, kaya hinati nila ang grupo. 3 umaakyat ang tumuloy sa tuktok habang 2 ang naiwan kay Francis. Sa sumunod na oras, sinubukan ng 2 ang lahat ng naisip nila. Pero isa-isa, kinailangan din nilang gawin ang parehong imposibleng desisyon. Kailangan nilang isipin ang sariling kaligtasan dahil paubos na ang oxygen at humihina ang katawan nila. Kaya itinali na lang nila si Frances sa rope ng bundok. Siniguro nilang may oxygen sa kanyang mask. Pagkatapos ay iniwan siya at nagpatuloy paakyat sa tuktok. 6:20 ng gabi. Habang lumulubog ang araw, 2 Uzbek na bumababa mula tuktok ang huling nagtangkang iligtas siya gamit ang mga lubid. Sinubukan nilang ibaba si Francis mula sa bundok. Naitulak nila siya pababa ng humigit kumulang 260 talampakan. Mukhang mabagal, ngunit tiyak siyang maililigtas. Ngunit biglang nagkombulsyon si Francis. Ang pamamaga ng otak mula sa high altitude cerebral edema ay umabot na sa critical na punto. Hindi na nila kayang igalaw pa si Francis. Kung subukan nilang ibaba siya habang nakakakombulsyon, madudula siya sa lubid at mahuhulog kahit magawa pa nila itong ibaba siya. Mas mabilis pang mamatay ang taong nakakakombulsyon kung pilit siyang hiilahin pababa ng bundok kaysa iwan siyang hindi gumagalaw. Kaya huling beses na tinali nila si Frances sa lubid.
Sinigurado nilang may oxygen pa siya. Saka sila bumaba sa lumalalim na dilim, iniwan siya sa ilalim ng maliit na bato. Sa tinatayang 27,640 talampakan, ano pa ba ang maggagawa nila? At ngayon, si Francis ay tunay nang nag-iisa sa 27,640 talampakan nakatali sa isang lubid sa gilid ng bundok Everest. Habang lumulubog ang araw, bumababa ang temperatura at bumabalot ang dilim sa bundok. Nasa higit 27,000 talampakan na siya matapos ang halos 6 na araw nang dumating ang unang 3 Uzbek sa kampo 6 bandang alas 6 ng gabi. Natagpuan nila si Sergey at sinabi sa kanya ang kanilang nakita. Buhay ang asawa mo, nasa 27,900 talampakan siya, hindi siya makagalaw. Hindi nag-atubili si Sergey. Agad siyang naghanda para umakyat muli at iligtas ang asawa niya. Tinulungan siya ng grupong Uzbek. Binigyan siya ng bote ng oxygen, tsaa at gamot, anumang makakatulong sa kanya at sa asawa niya. Habang paakyat siya, nakasalubong niya si Oleg Grigoriev, isa pang Uzbek na umaakyat na pababa papuntang Kampo 6 bandang alas 8:40 ng gabi. Tinanong siya ni Sergey, nandito si Fran? Sumagot si Grigoriev, buhay pa siya at nagpatuloy si Sergey sa pag-akyat pataas sa dilim papunta sa kanya. Iyon na ang huling beses na nakita siyang buhay. Paala, lingguhan akong nagbabahagi sa Patreon ng bagong eksklusibong video o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung nais mong makita ang behind the scenes kasama ko, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits! Ang nangyari noong gabi ng Mayo 23, 1978 ay isa ring misteryo. Wala tayong mga saksi, tanging mga ebidensya lang na natagpuan kalaunan. Yon lang ang nagbibigay ng bahagyang kwento. Alam natin na narating ni Soy J si Francis. Natagpuan ng kanyang ice axe at lubid mga 100 at 50 hanggang 200 talampakan mula sa kinahihigaan ni Francis kinabukasan ng umaga. Ibig sabihin, nakarating siya. Hindi natin alam kung alam niya na dumating siya, hindi natin alam kung ano ang sinabi niya sa kanya o kung ano ang sinabi niya pabalik. Hindi natin alam gaano siya katagal doon o ano ang ginawa niya. Ang alam lang natin, nahulog si Sergey isang gabi. Kung bumaba man siya para sa oxygen, humingi ng tulong o nadulas dahil sa dilim at pagod, hindi na natin malalaman. At namatay siya sa kung saan sa gilid ng bundok na yon, mga 700 at 40 talampakan sa ibaba kung saan nakahiga si Francis. Iniwang mag-isa si Francis muli. Kinabukasan ng umaga, Mayo 24, isang pangalawang grupo ng mga umaakyat ang nakakita kay Francis na buhay pa. Nasa taas na siya ng higit 27,000 talampakan ng halos 6 na araw at nakalantad sa bukas na hangin sa taas na higit 28,000 talampakan ng humigit kumulang 36 na oras. Si Elias Dukatalin, ang Uzbek na umaakyat, ang unang nakarating sa kanya bandang 7:50 ng umaga. Sinundan nito ng South African Expedition Team nina Ian Woodall, Cathy O'Dowd at 4 na Sherpa. Si Cathy, lalo na, ay lumapit at tiningnan ang mukha ni Francis at ang nakita niya ay hindi niya malilimutan habang buhay. Ang balat ni Francis ay maputi, makinis at parang porselanang manika. Nakatingala ang mga mata niya, walang focus at parang madilim na puwang ang mga balintataw. Ang mahaba at maitim niyang buhok ay nakalatag sa nyebe. Mukha siyang payapa, ngunit namamatay siya sa pinakamabagal at pinakamalupit na paraan. Sinubukan ni na Ian Woodall at Sherpa Zangbu na itayo si Francis. Kung kaya niyang tiisin kahit kaunting bigat sa kanyang mga paa, ang plano ay suportahan siya sa pagitan ng dalawang umaakyat at tulungan siyang bumaba o kahit mailipat man lang siya sa mas ligtas na posisyon. Ngunit nang itinaas nila siya, bumagsak ang kanyang mga binti na parang mga hibla ng spaghetti. Lubos na itong nawasap dahil sa mahigit 30 oras ng pagkakalantad. At doon nagsimulang magsalita si Francis, "Huwag ninyo akong iwan, Amerikana ako, Amerikana ako, bakit ninyo ito ginagawa sa akin?" Pagkatapos ay bumalik siya sa simula. "Huwag ninyo akong iwan, Amerikana ako. Bakit ninyo ito ginagawa sa akin?" Paulit-ulit, hindi tinatanong, hindi tumutugon sa kanilang mga tanong o sa kanilang mga boses. Hindi siya sumasagot sa kanila, hindi siya tumutugon sa sinasabi nila. Inuulit-ulit lang niya ang 3 parehong parirala, parang sirang plaka. Napagtanto ni O'Dow na may takot na si Francis ay hindi talaga nakikipag-usap, hindi siya tumutugon, naglalabas lang siya ng mga pira-pirasong wika. Ito ang huling salita ng otak na namamatay. Parang makinang na stuck sa loop, paulit-ulit ang naiisip niyang salitang kaya pa niyang bigkasin.
Isang oras ng kasama ni na O'Dowd at Woodall si Frances, binigyan siya ng tsaa at pinainom ng mainit na likido. Sinuri at minasahe nila ang mga binti niya, hinanap ang senyales ng paggana o galaw. Ginawa nila ang lahat ng makakaya nila. Hindi ito sapat, masyado na siyang malala at kailangan na rin nilang alagaan ang kanilang sarili. Kaya umalis na sila. Tumayo sila ng tuwid, tumalikod at bumaba. Mag-isa na naman si Francis, pinapanood ang mga tao na lumalayo sa kanya sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Lumipas ang mga oras, gumalaw ang araw sa kalangitan, nanatiling matindi ang lamig at nanatiling nakatali si Francis sa lubid na iyon. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan, pero nanatiling gising ang diwa niya. Sa huli ng umaga, narating siya ng mga Sherpa. Natagpuan nila siyang buhay pa, inuulit pa rin ang parehong mga kataga, "Wag ninyo akong iwan, Amerikana ako. Bakit ninyo ito ginagawa sa akin?" Bandang alas 10:55 ng umaga noong Mayo 24, 1978 namatay si Frances Arcentiev. Nasa labas siya ng halos 48 oras sa puntong ito, nakita niyang may mga taong dumating, nagtangkang tumulong at umalis. At namatay siya na alam, sa kahit anong antas ng kamalayan na natira sa kanya na wala nang babalik. 40 taong gulang siya. Kung babalikan, malinaw kung ano pumatay kina Francis at Sergey. Hindi ito malas, hindi ito panahon, hindi rin ito kakulangan sa kakayahan o pagiging pabaya. Nagawa na ito ni Sergey dati, may karanasan siya, may kakayahan siya at lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Francis. Pero ang nag-work kay Sergey nung mag-isa siya nung 1,900 at 70 ay hindi na sapat para sa mga hamon nila nung 1,978. Hindi pa nakakaakit si Francis sa bundok na 28,000 talampakan malayo ang karanasan nila. Sa ikatlong pagtatangka nilang abutin ang tuktok noong Mayo 22, matagal na silang nasa death zone. Ang huling pag-abot sa tuktok ay nagpilit ng hindi planadong pagbaba. Ang hindi planadong pagbaba ay nagdulot ng pagkakahiwalay at ang pagkakahiwalay ay nagdulot ng kamatayan. Patay na si Francis at alam niya iyon, ngunit ang susunod na umaakyat na ito ay walang kaalam-alam sa mangyayari sa kanya. Kailan nagiging mapanganib ang ambisyon? Para masagot yan, kailangan mong makita ang kwentong ito